Nag-viral yung video na ginawa ko tungkol sa paggawa ko ng damit. At noong mga panahon na yun, flooded yung inbox ko ng mga tanong kung saan ko daw ba nakuha yung tela. Yan ang tanong na hindi ko pwedeng sagutin dahil hanggat maaari gusto ko wala akong kaparehas. Pero may isang tao na nag-message sa akin at nung sinabi ko na hindi ko pwedeng sabihin, ang sagot niya, Tol, alam ko mahirap i-share yung mga pinaghirapan natin. Pero kapalit nito, pwede ko sabihin sa'yo kung saan nagpapatay at nagpapaprint yung mga malalaking brands dito sa Pinas. Ganyan humingi ng impormasyon ngayong 2023. Galing Batangas, bumiyaya ako ng 6 na oras papuntang Quezon City. Yun, naglalakad ako kasi hindi na pwede pumasok yung Grab driver eh. So, kain ng utol ko. Ito yun na. sige ko? Oo. Wala yung may idol sa'yo eh. Nanonood sila ng vlog mo. Eto, si Kiko, 33-year-old entrepreneur. Nagtayo siya ng bagong patahian recently na malapit sa supplier ng malalaking brands at along the way, nagkaroon siya ng mga koneksyon sa mga to. Para gusto ko sana mapag-usap din kayo. Printing shop nga nila. Ito bro, yung bagong tela natin. 80-20. Same tela, ibang kulay lang. Ganda na. Ito, yung Korean cotton na sinasabi. Yung 100% cotton. Yung pinagpatahian ko nito, naging tropa ko. Dun sa kinukuhanan nga ng kaya nalocate ko yung ano na yun. Hindi, ang supplier nito. At dahil nandito na rin ako, nag-offer siya ng mga tela at print na galing sa supplier nila. Gusto ko daw subukan. Yung CBC niya, sabi ko parang ang lambot. Bakit hindi? Tinesting namin ang iba't ibang klase ng tela. Una, dapat hindi kumukupas. At kailangan, Ang ganda nitong kulay nito. komportable. Yung mga una kong pinakita, yun yung premium CBC nila. Inumpisa na agad namin ang first 300 pieces. At 5 days ang estimate ni Kiko. Lahat ng ganap sa cellphone lang namin pinag-uusapan. Putol, di ko napansin, nakat din. Papatibayin natin yung gilid niya bro. Pero kailangan ko rin talagang bumalik ng QC para i-check ang quality. Dito na kami sa lugar ni Kiko. Kasama ko si Bernard. Check namin yung mga unang batch ng tahi ngayon. Tawagan muna natin siya. Andito na kami. Ano tol? Uyat, ilang araw ano. Anong oras ba ka nagtatrabaho? Si panggabi si ate. Di makabuelo eh. Ano yung gawa sa kanila? Matatapos niya daw ba ngayon? Asan yung mga gawa na? Ay, eto si ate. Yan yung gumagawa sa atin. Si ate naman ang isa sa mga nagtatahi sa isang kilalang clothing brand na may mahigit 1 million followers dito sa Pinas. Kaya habang ginagawa niya ang mga damit, nakakapagtanong-tanong din kami ng mga diskarte nila. Hindi ba nagpa-flatbed? Eh? Next take lang talaga. Gusto niyang makita Oh, pwede rin. Kasi yun naman yung tanging purpose mo eh, no? Nag-umpisa ako sa pre-made na damit at dahil gawa na sila, wala kang kontrol sa sukat at marami ka rin kaparehas. Pero ngayon, kahit mismo sinulid na gagamitin, ikaw ang masusunod. Kasi para siyang ni laser. Parang woven eh, no? Oo. Or para siyang tinay. Maganda at pulido ang pagkakatahi nila pero lahat ng to baliwala kung hindi rin malupit ang print. Bro, wag mo na lang sama sa video yung gate. Yung gate, sige. Sa office. Ito yung damit na gagamitin namin. Natapos ang mga damit sa loob ng 5 araw at ngayon nandito kami sa isa sa pinakamalaking printing shop sa Quezon City. Gano'n na kayo katagal dito sa business na to, sir? Ang simula kasi natin yung yung kalendaryo. Eto naman, si Sir. Mahigit 1 dekada na siya nagpiprint ng mga damit at hawak niya ang ilang mga popular na clothing brands dito sa Pinas. So ayan, off-court. Lahat yung off-court. Kada isang ganun, isang brand yun. Safe, kung nabibinig mo yun, sila safe. At sa mga nagdaang taon, wala siyang ibang goal kundi ang pinakamataas na quality ng print. Sabi ko kasi isa pwede na eh. Ito tatlo din tong balik. Tig-tatlo, kaya pag ginanya mo siya, tignan mo. Super rubberized talaga siya. Talagang alam mo, maganda talaga yung ilalabas mo. Aquasoft tayo ha, para malambot. Pulbo muna para sigurado. Pwede na actual natin. Marami na ako nakitang proseso ng print pero ang gawa ni Sir ang isa talaga sa pinakadetalyado. Within the fabric yung paint yan, no? Kaya hindi namin kinakapalan. Kasi pag suot mo, parang wala. Di ba? At sa kabila ng lahat ng to ay hindi umaabot ang followers na page niya sa 1,000. Hindi mo naman i-declare kung sa amin ginawa yan. Yung makita mo lang na bumibira yung benta, di ba? Ina-idolize ng mga tao. Parang proud ka na rin, sa amin ginawa yan. Sa isip ko na lang yun, na dito binanatan yung damit niya. Gusto ng tao, di ba? Isa lang naman talaga yun eh. Pag di mo ginawa, walang mangyayari. Tapos yung iba naman, na-execute na. 1 week, 2 weeks, walang benta, 3 weeks, ganyan, 4 weeks. Wala na, bitaw na. But tingin nyo lahat ng clothing pag nakakausap sila.
mukha silang tanga lahat. Walang bumibilib sa kanila. Ngayon, puro sikat na lahat. Hindi madali ang daan patungong tagumpay. Ilang beses kang magdadapa at maraming sakripisyo. Para mapabilang ka sa itaas, dapat willing kang gawin ng mga bagay na inaayawan ng mga nasa ibaba. Habang pauwi, naalala ko yung kapitan ko nung unang sampa ko sa barko. Regarded as the best captain sa fleet, siya rin yung pinaka-inaayawan ng mga tao. Terror, mahigpit. Maganda ang performance sa papel pero malaki rin ang kapalit. Mag-isa kumakain, laging iniiwasan. Pinag-isipan gawa ng masama ng mga tao. Being the best does not mean an exchange for your humanity. Ang mga aral sa bawat episode na ginagawa ko ay hindi kinuha sa libro. Ito ang mga kwento ng mga totoong tao sa isang abnormal na mundo. Aim high but keep your feet on the ground. Hindi mo kailangan umapak ng tao para mapabilis ang proseso. Tanggapin mo na sasablay ka dahil ang mga pagkakamali ang kumukulay ng kwento. Ito ang titimpla kung gaano katamis ang tagumpay. Chase success but never forget that you are here to make memories. So, nandito na kami sa Casa Content Studios. Ito na yung damit. Suot ko na. At kasama natin ngayon sina Mayor at si Henry para mag-model dito sa damit. Bali ako yung photographer ngayon dito. Tingin ka sa kanan. Kanan mo. Ito yung creative shot na kailangan natin. Yung para makita lang ng blank yung dito. Tapos mapakita mo. Tingin sa kanan habang gumagalaw. Itapat lang natin dito sa shoulder. So, mapunta kami sa Bikers Cafe. Na doon naka-hazard si Captain Marlon. Sir! Kamusta? Finally, minute ko rin. Isang mga solid na kapitan. 18 pa lang ako, may asawa na ako. Kailan mo ini-enjoy yung buhay mo kapag nasa 50-55 ka na?